Magandang umaga guys! Salamat sa pagsama sa akin sa breakfast. At ito, maulan ng panahon, hindi pa rin tayo makapag-ride, hindi tayo makalabas kasi baha ang ibang part ng lugar ng Manila or Metro Manila. So ngayon nandito tayo para ipakita ko muna sa inyo ang ating mga accessories na ginagamit tsaka gears pag nagmo-motor tayo. Mapa long ride at short ride, ipapakita ko sa inyo lahat at ilalagay ko yung mga link nito sa description. So ayan, tara magsimula na tayo. So ito guys, kung makikita nyo sa harap ko, may tatlong set ng gloves dito. Ito, makukuha nyo to sa Rock Bros sa Shopee. Lahat ng to ilalagay ko yung link sa description. So ito, nakuha ko to sa Rock Bros sa Shopee, then extra large to. Lagi akong extra large pala sa mga size ko. Kasya sa akin yung large guys, pero ayoko kasi nung sobrang sikip na gloves kasi kaya ko nga siya gusto suotin for comfort. And syempre safety na rin. Pag sumemplang kayo sa kalsada at syempre kailangan nyo tumukod minsan sa kalsada at kailangan nyo tumukod, syempre kung wala kayong gloves, magagasgas yung balat nyo. Tsaka hindi lang para safety to kasi pag nag-gloves kayo, mas matagal sumakit yung kamay nyo kaya mas lalo kayong magtatagal sa kalsada. So next naman, ito naman guys sa Kumine. Nakuha ko to for around, nalimutan ko na, I think mga 500 to 600. Kita nyo, sobrang tagal na sa akin ito. Gamit ko pa ata si Honda Airblade nito. Hindi, I think gamit ko na si PCX to. PCX 160 puti na binenta natin. And ayan, medyo bugbog na talaga siya. Makikita nyo nga, ito, may damage na. Pero sinusuot pa rin natin siya. Kasi para sa akin, okay naman siya. Nag-work pa rin naman siya. So, di ko muna siya tinatapon. At ito naman, anong brand to? Ito, Moto Wolf din. So, sa tatlong to, ito yung pinakamasikip. Kaya ito yung pinakahuli kong ginagamit. Ito yung kumbaga pang spare ko. So, lahat ng to, ilalagay ko yung link sa description. Ito, pagbibigyan ko ng sample. Ito yung extra large. Ako kasi guys, pag nag-ride ako, laging dalawang baon kong gloves. Isang papunta at isang pauwi. Kasi pagkatagalan guys, yung gloves natin, namamawis yung kamay natin. Tapos syempre yung lahat ng alikabok, lahat ng dumi nandito na sa gloves natin. And maganda lalo na kung long ride kayo o kaya inabot pa kayo ng ulan. Kaya lagi ako may baon na spare parts na gloves. Kaya pag nag-ride ako, dalawa lagi yung gloves ko. So yun, kaya recommend ko pa mag-ride kayo, magbaon kayo at least dalawang gloves. So, next naman, pumunta naman tayo dito. So, ito naman yung ginagamit nating knee pad or knee guard. May isasuot ko to, ipapakita ko ulit. Ito nakuha ko to from Kumine. Sa Moto Wolf ko, sa Moto World ko mismo binili to. Nakasale to dati, parang 1.2 na lang ata instead of 1.5. So, hanggang ngayon, okay pa rin naman na siya. I'll be honest, nung sa Airblade na aksidente ako, effective to. Nagasgas siya ng onte. Natukod ko rin yung kamay ko nun, so hindi nagasgasan yung kamay ko dahil dun sa gloves. So, laking tulong talaga. Sa long ride naman, comfortable, pero bumababa siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya nababa. And then ito naman, sa mga nagtatanong, maraming katanong sa akin kung saan ko nakuha tong bag na to. Ito yung lagi kong gamit. Pasensya na may mga pusa dito kaya maingay. So, itong bag na to, ito yung tsura niya pag suot mo. Binili ko talaga to para kasi nagta-travel ako international. Pag nasampa ako ng barko, yung mga passport ko, power bank, lahat ng documents ko, dito ko nilalagay. Hindi ko akalain na sobrang comfortable din dalhin sa ride dito kasi leather siya. So pag umuulan, hindi kagad siya napapasukan ng tubig. Matagal bago niya ma-absorb yung tubig. So very helpful. Wala akong link dito kasi sa Anelo mismo to binili. Sa Robinson Manila meron to. Nagtanong ako. Nasa 2.5 sila. Regalo kasi sa akin ng nanay ko to. So yun. Sa mga gusto sa Anelo, Robinson Manila meron to. Hanapin nyo lang tong leather part na to. So pumunta naman tayo sa helmet. Makikita nyo may dalawang klase ng helmet. Isang half face, isang full face. Itong half face guys, ginagamit ko to madalas sa city riding. Kasi sobrang init din minsan ng full face. Tsaka ang maganda kasi sa half face, yung kita yung sa vision mo na hindi siya ganun lang yung vision. Malawak yung nakikita mo. Tsaka hindi siya mainit. So ginagamit ko to pag nag-joyride ako. Rangkas pag may trabaho tayo. Tsaka matibay to, LS ito eh. Maganda yung pagkakagawa rito. Matigas talaga yung shell niya. And dual visor to para pag maaraw. Ang ayoko lang dito sa second visor natin, medyo madilim. Kaya pag hapon, di ko rin siya ganong magamit kasi ang dilim na kaagad. And then makikita nyo may mic pala dito. Dito pa yung luma nating intercom, gumagana pa siya. Yung S7S Evo. Nasa Lazada to, alam ko eh. Meron din sa Shopee nito. Nakuha ko to for 2,500. And then, actually 2,400 ata. And then, yan. So yung ginagamit ko rito, hindi ko na pinapalit yung Freedcon. So yung Freedcon, nilipat ko rito, mamaya papakita ko sa inyo. So ito, okay din sa akin to, recommend ko. Ang pangalan pala nito ay LS2 Twister. Try ko ilagay yung link kung makikita ko pa sa Shopee. And itong visor na to, pangalawang order ko na. So maganda kasi may stock din kayo ng visor na makukuha nun sa Shopee.
pag nasira yung visor nyo or nag-asgas kasi lang basta rin nabagsak to. Mapapansin nyo minsan parang makinang pa siya pero matagal na tong helmet na to. The reason kaya makinang siya at onti lang yung gasgas. Actually ito marami na ng gasgas pero onti yung dumi. Ginagamitan ko to ng rubbing compound. Ayun yung pampatanggal ng mga slight scratch or mga dumi, nangingitim, ganyan. Ginagamit ko rin yung kay PCX natin tsaka kay ADB 160. Pero Colgate, I think kaya din ng Colgate White to. Pero di ko pa natatry. So yung next na helmet natin, ito pa rin from SEC. Ito yung SEC Windstorm. I think it's version 2. May version 3 na rin ito eh. So para sa akin, medyo mabigat siya. Gawa ng modular siya. Pero alam nyo ako, fan ako ng modular kasi minsan pag init na init ako. Inaangat ko talaga siyang ganyan or pag nag-ride ako. Ayun ang gusto ko sa kanya, yung second visor niya kasi light siya. Kahit medyo hapon na, maliwanag pa rin yung nakikita mo sa visor. So gusto ko tong helmet na to. Hindi ko pa siya pinapalitan kasi makapal pa naman yung foam niya. And once na nagpalit ako ng helmet, nag-i-stick talaga ako sa isang helmet. Kaya hindi ako basta-basta nagpapalit. Tapos ang intercom na nakakabit sa kanya ay yung Freedcon FX Pro. Actually, dalawa yung ganito natin, yung isa kay Mimidong. And yun, ang tagal ng battery ng FX Pro. Umabot ata ako nung nag-Ilocos Norte ako, simula Manila hanggang Ilocos Norte. Hindi siya nalobat. Tapos nalobat lang siya nung paalis na kami ng Ilocos Norte. Tapos nakarating ulit kami ng Vegan, dun pa lang siya nalobat. So grabe yung tagal ng battery na to. Pinapatay ko naman siya pag naka-break kami minsan. Pero halos tuloy-tuloy lang siya most of the time. Nakikinig ako ng music, nakikinig ako sa YouTube video, parang nagpo-podcast ako, ganyan. So maganda rin yung FX Pro. Bilib ako rito. Ang problema ko lang dito sa FX Pro, pag yung bubuksan mo siya kasing hina ng boses ng nagsasalita, yung parang the Bluetooth device is ready to pair, pero sobrang hina niya. So yan, nilagyan natin ng YouTube Sir MJL, tapos yung logo natin nandyan. And then ito pala may mga vent pala siya para may hangin. Oh, nakasara pala to, kaya pala medyo mainit. Yan, so binuksan ko siya, tapos dito natin kinakabit yung pang vlog natin, may butas naman dito para may hangin na pumapasok. And ito yung loob niya. So, ayun, tapos na tayo sa helmet. Then, dito naman tayo sa next. So, ito yung mga next sa baon natin pag nag-ride tayo. May isa akong kapote, ilalagay ko siya rito. Pero ito yung kapote na madalas na ginagamit natin, yung disposable, yung mabilis lang itapon, tsaka madali lang itabi. Pero actually, hindi ko siya basta tinatapon. Pag di naman nabutas, tinatabi ko. So, nakuha ko ito for buy 5, take 5. Parang 65 pesos ata isang ganito. So, sa 10 piraso, 65 pesos na. Parang lumalabas siguro 7 pesos isa to. And then, ano pa ba? Ito pala yung sombrero ko, sorry, wait lang. So, tingnan yung sombrero natin. Ito pala yung merch natin, Sir MJL at the 1% at Sir MJL. If gusto niyo supportahan yung mga merch ko, mamaya may papakita ko sa inyo yung damit, tsaka ito yung sombrero natin. Available to in 3 colors, merong white and khaki. So, ginagamit ko rin to pan gym, tsaka kung saan-saan, kung kailangan ko ng sombrero. So, yun nga, balik tayo sa kapote. Yung kapote, guys, maraming nagbebenta na peke. Maski yung mga nakikita nyo sa TikTok, mag-ingat kayo ron. Kasi iba sa TikTok, makabenta lang sila kahit yung kapote na binibenta nila, napapasukan ng tubig. So, maging observant kayo sa mga review. May marirecommend akong kapote sa inyo, Fibrella. Ito yung target kong kapote, nasa 2,000 ata. Fibrella, alam niyo yung payong. So, may kapote din sila, raincoat. Ayan yung target ko, pero tsaka na ako bibili niyan. So, next naman na to guys, yung power bank na ginagamit natin. Actually, dalawa yung gento ko. 3 actually, yung sa kay Mimidong. Ito yung may binibenta kaming gento. If gusto nyo sumama sa mga subscribers ride, tapos gusto nyo magpasabay, sabihin nyo na sa akin. Babin yung brand na to. Kaya nito 2.5 kalahating full charge ng Samsung S23 Ultra. S23 Ultra. So, malaking battery yon. Tapos, ito yung ginagamit ko pan-charge sa mga gadgets natin, sa GoPro, sa X5. Tapos, ito may kasama na siyang kable na USB tsaka Type-C. Tapos, ito Type-C to Type-C, tsaka USB to Type-C. So, yun. Gusto ko itong battery nito kasi long lasting. Tapos, next naman baka nagtataka kayo, bakit may maliit na battery dyan? Sir, itong battery na to guys, nung nag-Baguio ride kami, may isa tayong subscriber na nalobatan ng battery. Alam mo yun, nasa Lion's Head kami. And buti na lang, naka-ADB 160 siya. So, naka-ADB 160 din ako. Pinagpalit ko yung battery namin. So, yung battery ko, binigay ko muna sa kanya. Tapos, nabuksan niya yung motor niya. Tapos, yung isa nating subscriber, si Acuña. Shoutout sa'yo si Acuña. Si Acuña lagi yung kasama sa subscribers ride. So, from episode 2 to episode 6 na gagawin sa Baler Ride ngayon. Shoutout sa'yo. Shoutout ka lang kasi credit sa kanya, lagi siya sumasama. And then, may dala siyang ganito. So, may spare battery siya.
na sobrang liit na bagay pero laking perwisyo pag nalobatan kayo. Saan kayo kukuha ng battery? Tapos, 'di ba, may specific size pa siya. Yung battery na to, 3V2032, ayun yung name niya. Kung tinatanong niyo kung ano yung battery na nilalagay sa remote natin, ito sa ADB160. Kaya lagi na ako nagdadala din ito para kunyari nalobatan ako. At least may dala akong ganito, 'di ba? Spare. Kaya ako nilalagay ko na siya sa bag ko. Tapos, next naman, tapos na tayo sa mga iba kong accessories na dinadala rito. I think wala naman ako nakalimutan. Pumunta na tayo sa clothes. Isa-isahin natin. So guys, makikita nyo itong brand na to is Hawk. Nakuha ko to from Amazon. Na-order ko pa to sa abroad, sa Los Angeles. Sa barko kasi namin dati, pwede kami umorder ng Amazon tapos i-deliver dun sa barko namin. Kukunin na lang namin sa HR para mas convenient. So, umorder na ako nito. Ang size nito large. Ang gusto ko sa jacket na to, ilalagay ko rin yung link nito kasi sa mga gusto umorder sa Amazon, hanapin ko siya ron. Wala kasi nito sa Pilipinas, yung Hawk na brand, pero maganda siya. Ayan. Unang nalalakihan ako sa kanya, lumaki na rin ako. Sumakto na yung size siya sa akin. So large to. Okay lang naman laging maluwag, wag lang masikip. So large to, ang gusto ko rito, may hangin, may airflow dito, butas-butas. Pwede mo siya isara. Nasasara siya, pero kung hindi ko na siya sinasara. Tapos ang gusto ko pa rito, marami siyang bulsa. May bulsa siya sa loob. May bulsa siya sa loob. Tapos ito, may zipper pa rito. Actually, ngayon ko lang ulit napansin to na may bulsa pala dito. And ito, may tissue. Kaya ngayon ko na lang napansin, sabi ko, may bulsa pala dito. May tissue pa sa loob. So sa kabila, walang bulsa. Tapos ito yung likod niya. Pag nakatalikod tayo, yan yung itsura niya. And ang pads niya, may pads siya sa gilid. Dito, may pad siya sa balikat ko. May pad siya sa elbow. May pad siya sa likod. Ito. Ang problema, wala siyang pad sa harap. Nung kinuha ko siya, akala ko meron eh. Pero ito, maganda rin kasi may bulsa siya rito. Ayan, may bulsa siya rito. Ayan, so sa mga gusto makakuha ng jacket na to, i-drop ko yung link sa description. Tapos guys, gusto ko naman pakita sa inyo yung sinusuot kong pants madalas. Ito yung nakuha ko to sa Shopee, street level. Cargo pants, sobrang convenient, sobrang daling pasukan ng hangin. Pero hindi to waterproof, so pakita ko lang yung suot natin para makita ninyo. So guys, ito yung itsura ng pants. Wait lang, magsuot naman tayo ng chinelas. So guys, ito yung itsura ng pants. Pag gamit natin siya, medyo loose siya, kaya gusto ko. Marami siyang bulsa, pero bihira ko gamitin yung bulsa sa ilalim. And ang gusto ko sa kanya, comfortable siya. Hindi siya sobrang stretchable. Kaya ang kinuha kong size, dalawang size available to, malaki. So, i-drop ko yung link. I think wala silang stock nito ngayon eh. O yung malaking large size lang. Kasi large and medium ata yun. So, large kinuha ko. 36 ang waistline ko. Ang height ko, 5'8". So, sa akin, saktong-sakto to. Yan, kaya... Actually, marami rin ako gusto ko na rin mag-try nung mga pants na may mga pads. Pero... pinag-iisipan ko pa kasi masyado siyang bulky. Pag kunyari, lalaban mo na o kaya tapos mo na siyang gamitin, parang mapupuno ka agad yung box natin nun eh. So, pinag-iisipan ko pa yun. Unlike sa ganito. Kaya gumagamit na lang ako ng knee pad. Pakita ko yung knee pad. So, ikakabit natin itong knee pad para makita nyo yung itsura niya. So guys, ito na nakakabit na siya. Ang cons lang sa akin para sa knee guard na to or knee pad, pag nakabend na tayong ganyan, minsan katagalan, bumababa siya. So pag hindi masikip ang kapit nyo, bumababa tong knee pad, umaabot na siya rito. Lumuluwag siya. So higpitan nyo na lang para hindi matanggal. And ano pa ba? And ito pala guys, yung Crocs. Lalo ito pangalawang order ko na kasi nanakaw yung una ko. So ito, in-order ko to from Shopee. Ayan siya. Lalagay ko rin yung link niya. Size ito 11, pero size 10 lang talaga ako. Pag order kayo, dapat kung size 10 kayo, order niyo size 9 kasi mas malaki siya, pero baligtad ako eh. Ang gusto ko kasi sa mas maluwag, katulad nito, yan. Pag binaba ko siyang ganyan, madali siyang isuot para sa akin. Ayoko na nag-i-struggle, lalo na kung nagmamadali ako. Yan, suot lang ganyan. Which is kaya naman, para sa akin kahit maluwag, tsura niya pag nakatalikod ka, tagilid. So ilalagay ko yung link ito, saktong-sakto to pag maulan. Madalas ko na nagagamit to actually kasi madalas nga nag-uulan sa labas. So tapos na tayo sa jacket na to. Papalitan naman natin siya. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon, itong in-order natin from Full Print Manila. Hindi ako sponsored by Full Print Manila. Sinashare ko lang guys yung mga meron tayo. So guys, ito yung jersey natin. And then ito yung likod. Pinagawa ko to, actually nanghingi ako ng mga design sa kanila. And then from there, kumuha ko ng design na gusto ko. And then pinabago natin siya. So pinalagay ko tong The 1% by Sir MJL. And then pinalagay ko tong YouTube sa gilid.
Tapos ito, yung logo ko. May merch pala akong binebenta na ganito. Ilalagay ko yung picture niya rito. Ito yung para sa mga subscriber. Ito kasi para sa akin to kasi nilagyan ko pa na YouTube. Pero sa mga subscribers natin, nakalagay na rito ay word na lakbay. Baybayin term siya, meaning non lakbay. Kasi mahilig mag-ride, so naisip ko siguro lakbay maganda. And sa loob pala nito guys, may mga padded siyang kasama. Ito yung mga pads niya. Meron siya sa back, sa likod. Meron din siya para sa shoulder, itong maliit na to. At meron din siya para sa elbow nyo. So, ikakabit ko lang siya, papakita ko sa inyo, suotin natin siya. So ito guys yung merch natin na galing sa Fullprint Manila. Ito na po yung itsura niya pag nakakabit yung pads. Medyo nakakalaki siya ng katawan, yung shoulder ko, broad shoulder. Sana ganyan talaga eh, no? So ito yung pads niya nandito sa elbow, hanggang dito siya. From here up to here. So mga ganyan kahaba siya. Medyo mahaba dito hanggang dito. Tapos sa elbow naman, sa shoulder naman natin, ganyan siya kalahaba. Yan, mga isang dangkal. And then sa likod, ito. Yan, ganyan siya kahaba. So ito yung galing sa Fullprint Manila na pinagawa natin. Air-cooled to, so presko. Ito yung gagamitin natin sa Baler Ride. And para sa mga subscribers natin, kasi ang presyo ng kuha ko nito, 2,000. Ang mahal, di ba? Pero with pads kasi to. And yung regular na walang pads, nasa 1,300. So gusto ko kasi siya ibenta sa mga subscribers natin, pero hindi ko kaya ibenta ng ganito kamahal. So ano ibang gumagawa, and may nakuha naman tayo. And ito nga, papakita ko ulit yung logo, ipapakita ko ulit yung result ng pinagpagawaan natin. Ito para sa mga subscribers ko or sa mga gusto bumili ng merch, supportahan tayo. Makukuha niyo po ito for 999 lang. So instead of 1,300 pag sa Fullprint Manila, naghanap ako ng iba na mas mura na ma-afford na ma-afford ninyo. And pag gusto niyo sumama sa mga ride para hindi na kayo magbayad ng shipping fee, pwede nyo naman kunin sa akin. Or gusto nyo kunin, kung gusto nyo talaga makuha, pwede nyo naman kunin sa akin. Pwede naman kunin sa malapit sa bahay namin. Ano po katagal inabot yung ganitong damit? Nakaraan 5 days lang nagawa na na-pick up ko na. Regarding sa, nagtataka kayo bakit may wala akong boots. Meron po akong boots. Actually, nakatago kasi. Maalikabok na rin yun. Hindi ako nagbo-boots recently kasi di ko rin alam kung bakit. Ewan ko, siguro mas naging komportable ako sa rubber shoes na ginagamit ko. Tsaka dito sa Crocs na ginagamit natin. Pero siguro in the future, baka sa mga next coming rides, try ko baka sa Baler, try natin mag-boots ulit. Pakita ko lang yung sample na itsura ng boots. Ito, nakuha ko to from Shopee. Komine yan. Pero kung tatanungin nyo ako, gusto ko bumili ng boots sa Stitch Sole. So, nagpaplano pa lang. Ang dami kong plano, pero plano pa lang kasi masyadong magastos. So, ayun lang. So yun lang yung mga gears and accessories natin, mga ginagamit ko, power bank, pag naglo-long ride ako, aside sa mga action cameras natin. Ito po yung mga gears and accessories natin. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to, nakatulong sa inyo yung mga accessories. If may mga comments kayo, comment down below. May mga suggestion kayo na accessories na para sa akin, comment nyo sa baba, hanapin ko, titignan ko yan. And then yun lang guys, if natugustuhan nyo itong video, please kindly leave a like. Yung like na yan, malaking tulong yan para lumabas yung video natin sa ibang nanonood. So ayan, maulan pa rin sa labas. Kakape muna ulit tayo. Pangalawang kape ko na ngayong araw. So darating na yung subscribers ride sa linggo. So after nyan guys, may botohan ulit sa bagong lugar. Actually may mga lugar na ako na pagpipilian. Hindi ko pa lang siya pinopost kasi kailangan tapusin muna namin tong Baler episode 6. So yun lang guys, paalam, hanggang sa muli!